Mr. Silent Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2356-2360. May langit. Ang mga salita ni Lanzin ay isa ring tanyag na kasabihan. Ang pagkaunawa ni Yang Yian ay ang paglinang upang maging isang immortal ay nangangailangan din ng patuloy na pagsisikap. Ang mga walang kamatayang nilalang na hindi nagsusumikap ay tuluyang aalisin sa daan ng langit. Ang mga nagsusumikap lamang ang maaaring tamasahin ang tunay na mga resulta ng pagiging isang immortal. Ang resultang ito ay upang maunawaan ang mga dakilang pagbabago ng immortal na kaluluwa at linangin ang immortal na core, upang ikaw ay tunay na maging isang immortal. Ang immortal na core ay immortal at immortal, kahit na ang immortal na katawan ay nawasak, hindi na kailangang mag-alala. Ang pagkakaroon ng immortal na core ay maaaring magpatuloy sa pagbabago at paglinang ng nirvana at iba pang mga paraan upang mabuhay magpakailanman. Pagkatapos ng paliwanag, madarama mo ang mas mataas na antas o ang mga lihim ng banal na paraan mula sa langit at sa banal na mundo. Ito ay isang bagong sistema ng paglilinang at tukso para sa mga naliwanagan, at walang sinuman ang makakalaban nito. Unawain ang siyam na langit at linangin ang bawat antas hanggang ang paglilinang ay umabot sa ikasyam na langit, at ang daan patungo sa langit ay isang hindi may iwasang daan. Nakakalungkot lang na may mga taong kayang umakyat sa langit pero mas marami ang nahuhulog. Ang kalamangan ay hanggat ang walang kamatayang ubod ay hindi nawasak sa daan patungo sa langit, maaari mo itong linangin muli. Ang malalakas na tao ng immortal na mundo sa bawat panahon ay nagsisikap na umakyat sa makalangit na daan, sinusubukang basagin ang mga tanikala ng makalangit na mundo sa immortal mundo. Ang patay na matanda ay muling itinayo at naabot ang tuktok ng ikasyam na langit ng tanggo ng 3 beses. Sa wakas, sa henerasyong ito, sinira niya ang tanikala ng mga makalangit na nilalang na bumabalot sa immortal na mundo, na ginagawang perpekto ang mga batas ng langit at lupa ng immortal na mundo mula noon, na nagbibigay ng hindi mabilang na immortal na mga nilalang ng higit pang mga pagkakataon na umakyat sa makalangit na daan o makapasok sa tanggo. Ito ay mahusay. Ngunit ang panganib ay mas malaki. Malinaw na hinahangad ni Lanzin ang mas mataas na antas. Mula sa kanyang sinabi, hindi siya aalis sa bundok, at papasok na siya sa ikasyam na langit ng tanggo, ang kritikal na panahon ng paglilinang. Hindi siya papayag na paalisin si Yang Yiu sa Yunmen. Bagamat nabigo ang imbitasyon, nasiyahan si Yang Yiu, dahil nangako si Lanzin na kung may problema si Yunmen, hindi siya uupo bago siya pumunta sa makalangit na daan. Sapat na iyon. Sa ngayon, nag-aalala siya na may magpapahirap sa kanya sa seremonya ng Yunmen. Hanggat binibigyang pansin ni Lanzin at ang lumang puno ng willow, magiging ligtas ang lahat. Bukod dito, sinabi rin ni Lanzin na hahayaan niyang sundan siya ni Fengxian, na nangangahulugang nakagawa na siya ng desisyon. Pamilyar din siya kay Fengxian, kaya magandang ideya na hayaan si Fengxian na sundan siya pabalik sa Yunmen. Ayon kay Lanzin, papasok din si Fengxian sa state of enlightenment. May isip na sa malapit na hinaharap, si Yunmen ay magkakaroon ng pangalawang makapangyarihang tao na makakamit ang kaliwanagan. Isipin mo, kapansin-pansin din si Fengxian. Siya ay isang taong kapareho ng panahon ni Lanzin, ngunit kinailangan niyang linangin muli at hindi pumasok sa estado ng kaliwanagan. Ngunit ito ay sandali lamang. Kumpleto ang biyahe. Pagkatapos nito, umupo muli si Lanzin sa futon, at alam ni Yang Yiu na oras na para umalis. Pagkatapos yumuko, lumabas siya ng kubo na gawa sa pawid. Sa labas, si Fengxian at ang munting loach kid na si Fei Xiong ay matagal nang naghihintay. Tara na. Nakangiting sabi ni Fengxian. Natigilan si Yang Yiu. Sa totoo lang, sasabihin niya kay Fengxian na kung hilingin ni Sister Lanzin na umalis siya sa bundok, handa na pala si Fengxian. No need to say, pinaalam na sa akin ni ate through voice transmission, Kuya Yun, susundan na kita simula ngayon. Sabi nga ni ate, nasa Xiaobazhao Mountain ang hinahanap mong kaibigan, alam ko ang lugar at dadalhin kita doon. Sabi ni B. Fairy. Bueno, dahil sinabi na sa iyo ni ate Lanzin, hindi ko nasasabihin. Pagpapala ko na makasama si ate Jier sa Yunmen, kaya tara na. Umalis ang grupo sa dojo ni Lanzin. Sa pamumuno ni B. Fairy, direktang lumipad sila sa Xiaobazhao Mountain. Habang nasa daan, nagulat si Yang Yiu sa mahusay na kapangyarihan ni Lanzin, na para bang alam niya ang lahat. Ngumiti si B. Fairy at sinabing, si Sister Lanzin ay isang dalubhasa sa kaliwanagan. Walang halaga ang mga ito sa kanya. Hindi natin mauunawaan ang mahiwagang kapangyarihan ng isang master ng kaliwanagan sa ngayon, ngunit kapatid na yon, dapat ka ring magsikap na linangin at makamit ang kaliwanagan sa lalong madaling panahon, at natural na magkakaroon ka ng mas malakas na lakas at mahiwagang kapangyarihan. Natatakot ako na maaga pa. Hindi alam ng Immortal Venerable kung kailan siya makakalusot.
Sister Jeer, malapit ka nang magkaroon ng enlightenment, tama? Nakangiting tanong ni Yang Yiyo. Salamat sa patnubay ni Sister Lanzin, naabot ko na talaga ang threshold ng enlightenment. Walang itinago ang Bee Fairy kay Yang Yian. Siyempre, lumilipad sila sa likod ng lodge sa sandaling ito, masayang nag-uusap, at nag-uusap din tungkol kay Lear. Hindi na nakita ni Yang Yian si Lear pagkatapos nilang maghiwalay. Nang maghiwalay sila, sinabi ni Lear na pupunta siya sa ikasyam na langit ng Fairyland, at wala nang balita mula noon. Tinanong din ni Yang Yian ang panganay at pangalawang kapatid tungkol kay Lear, ngunit wala rin itong balita. Naisip niya na dapat pumunta si Lear sa isang lugar para magsanay sa pag-iisa. Anyway, malayo pa ang lalakbayin, at naniniwala siyang makikilala niya si Lear, ang kanyang sinumpaang kapatid. Guro, nakita mo na ba ang Little Buzzsaw Mountain? Ang maliit na batang flying bear, na lumilipad sa pinakamalakas na bahagi, ay biglang naputol ang pag-uusap ni Yang Yian at ng Bee Fairy. Tumangala si Yang Yian at nakita ang isang bundok na parang isang haligi na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ito ang sentro ng Little Wilderness. Marami siyang narinig tungkol sa Buzzsaw Mountain sa mga kwentong mitolohiya, at alam din niya na may mga bundok talaga na tinatawag na Buzzsaw Mountain sa maraming lugar sa mundo ng mga engkanto at sa mundo ng paglilinang. Ngunit medyo curious pa rin si Yang Yian tungkol sa Little Buzzsaw Mountain na ito. Dahil ito ay umiral sa gitna ng munting baha, na dumadaloy sa langit at lupa. Nang marinig ang paliwanag ng Bee Fairy sa Little Buzzsaw Mountain na ito sa daan, naramdaman niyang medyo mahiwaga ito. Pagkatapos ng lahat, ito ang lupang baha. Bagamat ito ay ang munting baha, ito pa rin ang baha. Sa opinyon ni Yang Yian, ang Little Buzzsaw Mountain na ito ay tila mas malapit sa mitolohiya. Nakatingin sa maliit na buzzsaw ng buzzsaw na dumiretso sa langit ngunit ang tuktok ay hindi pa rin nakikita, si Yang Yian ay ngumisi at sinabing, ang maliit ba na Buzzsaw Mountain na ito ay humahantong sa Demon Court? Ito ay orihinal na biro ni Yang Yian, ngunit natigilan sina Feng Xian at Fiction. Nang sabihin ito ni Yang, talagang naalala niya ang mga alamat at alamat noong sinaunang panahon ng mundo. Sa mga alamat at alamat ng daigdig, pinagdugtong ng Buzzsaw Mountain ang langit at lupa, at pagkatapos umakyat ito ay ang primitive na korte ng demonyo, kaya iyon ang sinabi niya. Gayunpaman, nalaman niya na ang Bee Fairy at ang maliit na brat ay nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata, at pagkatapos ay sabay nilang sinabi, paano mo nalaman? Ngayon, si Yang Yiyo naman ang nagulat. Pagkatapos mag-react, sinabi niya, hindi ito maaaring nagkataon, basta sinabi ko lang, mayroon ba talagang Demon Court pagkatapos umakyat sa maliit na buzzsaw na ito? Ang Bee Fairy ay nagsabi, tama ka, mayroon talagang isang korte sa tuktok ng maliit na buzzsaw ng buzzsaw, ngunit ito ay hindi isang korte ng demonyo, ngunit isang makalangit na hukuman. Ito ay usap-usapan na ito ay nilikha ng isang sinaunang higanteng demonyo sa maliit na prehistoric na mundo dito. Ngunit wala na ang higanteng demonyong iyon. Narinig ko mula kay Sister Lanzin na ang kasalukuyang makalangit na hukuman ay matagal nang napunit at nahahati sa tatlong malalaking puwersa, ngunit lahat sila ay mga prehistoric na demonyo, at bawat isa sa kanila ay may malalim na paglilinang. Hindi sila maihahambing sa mga demonyo sa ibang lugar sa mundo ng mga engkanto at hindi dapat maliitin. Yanzi, gaya nga ng sabi ko, kung hindi mo talaga kaya, huwag kang pumunta sa Heavenly Court para makipagsapalaran. Maghintay hanggang sa dumating ka upang mahanap ang iyong kaibigan sa hinaharap. Sa oras na iyon, ang iyong paglilinang ay magiging mas malakas. Maaaring mapanganib na pumunta ngayon, at hindi madaling umakyat sa maliit na bundok ng Buzzsaw. May mga kulog sa buong bundok. Ang pagtitig sa Buzzsaw Mountain ay parang pag-akyat sa langit. Ang Bee Fairy ay humiwalay. Nang marinig ang sinabi ng Bee Fairy, talagang may ilang alalahanin si Yang Yian sa kanyang puso. Sa pagkalkula ng oras, wala pang 3 buwan ang layo mula sa Cloud Gate Ceremony. Bilang pinuno ng isang sekta, dapat nandoon siya. Kung may mangyari kapag pumunta siya sa Buzzsaw Mountain at naantala ang Cloud Gate Ceremony, magiging biro siya sa buong mundo ng engkanto. Ngunit ang Little Buzzsaw Mountain ay nakikita na. Kung tumalikod lang siya at aalis, hindi niya yun estilo. Sinabi ni Xiang, ang mga salita ni Sister Jeer ay may katuturan, ngunit dahil narito tayo, kailangan nating pumunta at tingnan ang mga tanawin ng bundok Buzzsaw na ito, kung hindi, ito ay nakakalungkot, tama ba? Pero, ibinuka ni Bee Fairy ang kanyang bibig, ngunit pinutol ni Yang Yian, Sister Jeer, huwag kang mag-alala, alam ko ang aking limitasyon. Kung ang mga bagay ay hindi malalabag, hindi ko ito pipilitin. Sa karamihan, pupunta ako pagkatapos ng Cloud Gate Ceremony, ngunit kailangan kong pumunta at tingnan ito, tama. Kung gayon, puntahan natin ito.
Sa katunayan, nakapunta na rin ako sa Little Buzhao Mountain na ito. Narinig ko ang kwento ni Sister Lanzin. Kung ano ang hitsura nito at kung ano ang mga panganib, malalaman ko pagkatapos na makita ito. Mas mabuting puntahan at makita ito sa pagkakataong ito. Hindi na nagpumilit ang Di-Fairy. Sa oras na ito, sinabi ng munting brat na si Fei Xiong, malalaman ko ang ilan sa mga sitwasyon sa ilalim ng Little Buzhao Mountain. Sabihin mo sa akin kung gaano mo alam. Tumingin si Yang Yiu sa maliit na brat. Hindi, little brat, hindi mo ba sinabi na hindi ka pa umalis sa Huahai Lake? Paano mo nalaman? Hindi maiwasang magtanong ni Loach. Umirap ang maliit na brat at sinabing, hindi ko marinig ng maayos. Okay, ang galing mo, kung kaya mo, sabihin mo sa akin. Natalo ang Loach. Go on, pinandilatan ni Yang Yiu ang Loach, huwag kang hamarang. Ang maliit na brat ay tumingin sa Loach ng buong pagmamalaki, at pagkatapos ay sinabi, Guro, maraming taon na ang nakalilipas, isang ibong apoy ang tumakas mula sa aking kinaroroonan at kinain ang mga prutas sa aking puno. Matapos mahuli, nilaro niya ito saglit. Nang siya ay naiinip, sinabi sa akin ng ibong apoy na ito ay nanggaling sa Flame Forest sa ilalim ng Buzhao Mountain at nagkwento rin tungkol sa bundok Buzhao. That time, I just treated it as a joke at hinayaang magsalita ang Firebird para mawala ang pagkabagot. Hindi ko ini-expect na mapapawi din ito ang pag-aalala ng Master. Get to the point, ngumuso si Yang Yiu. Okay, get to the point. Well, ang pangunahing punto ay ang Xiaobashu ay binabantayan ng napakalaking pormasayon ng kulog. Walang nilalang ang direktang lumilipad. Makaakyat lang sila. Sa katunayan, ayon sa Firebird, ang Xiaobashu Mountain ay 33,000 feet ang taas, at ang tuktok ay kung nasaan ang langit. Sa pangkalahatan, kung gusto mong pumunta sa heaven, kailangan mong umakyat sa Xiaobashu Mountain sa paglalakad. Bago tumuntong sa Xiaobashu Mountain, may dalawang mapanganib na lugar na madadaanan. Isa na rito ang Flame Forest. Isa itong kagubatan na bato na may nagliliyab na apoy. May mga naglalagablab na bato na parang malalaking puno, kaya tinawag itong Flame Forest. Siyempre, mayroon ding maraming mga halaman na may mga katangian ng apoy, at iba't ibang mga sinaunang hayop na nauugnay sa apoy. Isa lang sa kanila ang Flame Bird. Ang ikalawang mapanganib na lugar ay ang Netherworld River. Ayon sa alamat, ito ay isang ilog ng tubig na umaagos mula sa isang bitik sa kalawakan sa kailaliman ng lupa. Ito ay madilim at tahimik, kasing itim ng tinta, at kasing bigat ng bundok. Mahirap makalabas kung magtatakda ka ng bitag, kaya tinawag itong Netherworld River. Ito ay isang napakasamang ilog na may kakaibang mga nilalang sa ilog na lubhang nakakatakot. Pagkatapos lamang na madaanan ng mapanganib na lugar na ito maaari tayong umakyat sa Xiaobashu Mountain. Ito ay tumatagal ng maraming oras upang maglakad hanggang 33,000 talampakan, kaya ang 3 buwan na oras ay maaaring hindi sapat. Sinabi ng maliit na taong grasa na si Fei Xiong, at sinuri din niya at isinasaalang-alang si Yang Yiu. Kabanata 2357 Umatras kayo at panoorin akong bagsak sila. Pagkatapos makinig sa kwento ng batang Fiction, talagang gustong makita ni Yang Yiu kung ano ito. Ngunit kung ito ay tumatagal ng masyadong maraming oras, alam niyang sumuko sa paghahanap para sa itim na lotus na lalabas sa bundok pansamantala. Hindi pinapayagan ng oras, kaya darating siya sa susunod. Tere, tignan muna natin. Ikinumpas ni Yang Yiu ang kanyang kamay at ang Loach ay lumipad pababa mula sa langit. Gaya ng inaasahan, isang gubat na nagninangas na may nagngangalit na apoy ang nakita sa paanan ng Xiaobashu Mountain, na napakaganda. Isang mainit na hininga ang mararamdaman mula sa ilang kilometro ang layo. Mula sa kalangitan, pinalibutan ng Flame Forest na ito ang Xiaobashu Mountain ng pabilog, at nagmukha itong Flame Defense Wall. Ito ay walang katapusan. Gumalaw ang Loach at Damapo sa gilid ng Flame Forest. Sobrang init. Ungol ng munting batang Fiction. Talagang medyo mainit dito, at ito pa rin ang temperatura sa gilid bago pumasok. Kung gusto mong tumuntong sa Xiaobashu Mountain, kailangan mong dumaan sa Flame Forest na ito. Ito ay naiisip na ang kailaliman ng siga na ito ay dapat na sobrang init. Gayunpaman, ang ganitong uri ng init ay wala sa kanila. Bagamat ito ay maaaring medyo magulo, hindi ito sa punto na hindi nila ito kayang labanan. Mag-ingat kayong lahat. Sabi ni Yang Yiu at nanguna sa paghakbang sa apoy. Sa katunayan, sa mga tuntunin ng paglilinang, lahat ng naruroon ay mas malakas kaysa sa kanya, at siya ang dapat na. Isa na dapat mag-ingat. Kaya lang, nag-aalala si Yang Yiu sa kanyang buhay at nakaugalian niyang pinuprotektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nangunguna siya sa pamamagitan ng halimbawa.
Isang simple at casual na pangaral ang nagpakunot ng bahagya sa mga sulok ng bibig ng diwata ng bubuyog, at nasabi niya sa sarili, si Kuya Yun pa rin ang nagsakripisyo ng sarili para sa iba. Ate, tama ang pinili kong sundan ka palabas ng bundok at sumama sa Cloud Gate. Tungkol naman sa Loach, nawala ito at sumunod kay Yang Yiyo, handang protektahan siya anumang oras. Ang buong katawan ng Loach ay naglabas ng makulay na liwanag, at hindi ito naapektuhan ng apoy nang ito ay pumasok sa apoy. Ang maliit na batang si Fiksyong ay hindi dapat madaig. Lumipat siya sa kanang bahagi ni Yang Yiyo, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng malabong pulang halo, na parang bumubuo ng isang hadlang. Wala ring epekto sa kanya ang apoy. Bahagyang gumalaw ang Deferi na may ngiti at sumunod sa likod ni Yang Yiyo. Sa katunayan, wala sa mga taong ito ang vegetarian. Bagamat ang cultivation ni Yang Yiyo ay nasa tuktok lamang ng Great Perfection of the Immortal Emperor, ang kanyang lakas at kakayahan ay hindi mas mababa sa 3 tao. Kung ito ay ibang kapaligiran, maaaring siya ay nag-aalala, ngunit ang apoy ay hindi makakaapekto sa kanya. Maaari niyang makuha at isama ang Qinglian Immortal Fire, na nireranggo sa nangungunang 10 ng Immortal Realm, sa kanyang katawan. Higit pa rito, ang apoy dito ay hindi kasing ganda ng Qinglian Immortal Fire sa kanyang mga mata. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang mga apoy dito ay karaniwan. Pagkatapos ni Yang Yiyo ay nasa loob nito, naramdaman niya na ang temperatura ng apoy dito ay hindi masama, mas mahina lamang kaysa sa Qinglian Immortal Fire. Alam niya na ang tunay na panganib dito ay hindi ang apoy, ngunit tulad ng sinabi ng maliit na bata, ang mga nilalang na may kaugnayan sa apoy na nakatago sa kagubatan ng apoy na ito. Ang bawat tao ay kailangan lamang na magbantay laban sa mga nilalang sa kagubatan ng apoy, at para sa mga apoy, sila ay ganap na may kakayahang lumaban. Sa sandaling naisip niya ito sa kanyang puso, ito ay nagkatotoo kaagad. Boom! Isang apoy ang sumugod sa kanya. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinampal ito ng kanyang backhand upang iwaksi ito. Hiss! Nang sumunod na sandali, isang fire snake na 20 hanggang 30 metro ang haba at kasing kapal ng balde ang hamarang sa kanilang dinaraanan. Bago pa handa na kumilos si Yang Yian, ang Loach sa tabi niya ay tuwang-tuwang sumigaw, "Guro, ayaw mong alagaan ang ganoong kaliit na insekto, ipaubaya mo sa akin." Bago siya matapos magsalita, ang Loach ay nagmamadaling lumabas at umungal, Matapos sumigaw ang Loach, biglang bumagsak sa lupa ang ahas na apoy, na parabang takot na takot ang Loach. Pagkatapos ay ibinuka ng Loach ang bibig nito at nilamon ang apoy na ahas sa tiyan nito. Ang eksenang ito ay nagpangiti ng mapait kay Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ang Loach, isang foodie, ay talagang walang pakialam sa hilaw o malamig na pagkain, at nilunok ang lahat. Pero mabuti na lang, naayos na ang gulo. Maganda ang ginawa ni Loach. Pinuri ni Yang Yian ang Loach. Tungkulin ko ang pagsilbihan ng Panginoon, hehe, nakangiting sagot ng Loach, at puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata na parabang tinitingnan niya si Fiksyong bilang isang maliit na bata. Ano bang pinagmamalaki mo? Maliit na bug lang ng level ng Demon King. Kaya kung patayin ang malaking bilang sa kanila sa isang sampal. Si Fiksyong ay labis na hindi nasisiyahan. Nagkaroon ng backlash sa pagitan ng dalawa. Ang Mudfish ay mas malakas kaysa kay Fiksyong, ngunit si Fiksyong ay isa ring matapang na tao. Noong una silang magkita, niloko niya ang Mudfish, at kalaunan ay muntik na siyang lumunin ng Mudfish, ngunit tumanggi pa rin siyang tanggapin ang Mudfish. Mas maganda lang ako sa'yo, ano? Ipinagmamalaki ni Mudfish. Maghintay tayo at tingnan kung sino ang higit na makapaglingkod sa Panginoon. Si Fiksyong ay hindi gustong madaig. Ang dalawang foodies ay isang pares ng mga nakakatawang tao. Dito nagsimula ang kompetisyon. Nagkatinginan sina Yang Yiyo at Feng Xian at umiling at mapait na ngumiti. Ngunit ang kompetisyon ay isang magandang bagay, at ito ay gagawa ng mas mabilis na pag-unlad. Kailangang lumaban at pumatay si Loach para mapabuti ang kanyang lakas at karanasan. Bagamat matalino ang munting brat na si Fiksyong, hindi pa siya nakakalabas sa Flower Sea at Lake area. Isa rin siyang rookie na walang karanasan sa martial arts world. Nakikita ni Yang Yiyo na sila ay nagalit sa gayong mga labanan. Kaya sumunod na nagdusa ang mga nilalang sa Flame Forest. Nakatagpo sila ng dalawang naglalaban ng Diyos ng Salot. Ang isa ay Kunpang, at ang isa ay isang espesyal na lumilipad na oso ng mga sinaunang uri ng hayop. Ang kanyang paglilinang ay maihahambing sa dakilang kasakdalan ng Panginoong Demonyo. Kung makikipaglaban siya sa mga immortal ng parehong kaharian, tiyak na maaabuso ni Fiksyong ang mga ordinaryong immortal sa tuktok ng dakilang kasakdalan ng walang kamatayang Panginoon. Hindi banggitin ang Kunpang ng universo ng Loach, halos lamunin ito ni Fiksyong sa isang kagat. Sa daan, walang demonyong antas ng Panginoong nilalang sa Flame Forest.
Karamihan sa kanila ay nasa antas ng walang kamatayang mga hari, at ang paminsan-minsang emperador ay hindi sapat. Sa daan, nilabanan ni Loach at Fiction ang buong Flame Forest. Ngunit ito ay kakaiba na ang mga nilalang na sumugod palabas ay walang karunungan at dumating lamang para sa ulo ng hayop na walang kabuluhan. Hindi na kailangan ni Yang Yiu at ng Bee Fairy na kumilos. Ang Bee Fairy ay nanatiling malapit kay Yang Yian, pinuprotektahan siya sa lahat ng oras. Libo-libong taon na siya sa Little Wilderness, pero alam din niya ang kakaiba dito. Posibleng tumalo ng isang malakas na mabangis na hayop. Ang mga mababangas na hayop na may pambihirang mga talento ay kadalasang mahirap pakitunguhan, at sila rin ay mga matatalinong nilalang. Kaya hindi siya maaaring gumawa ng problema sa Loach at sa lumilipad na oso, at kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Yang Yian. Sa kanyang mga mata, kahit na hindi masama ang mga pamamaraan ng paglilinang ni Yang Yian, wala pa rin siya sa antas ng Venerable. Ang paglilinang ng tuktok ng Great Perfection ng Immortal Emperor ay hindi sapat sa Little Wilderness. Sa kasong ito, makalipas ang 2 araw, nang maglalakad na sila palabas ng nagninangas na kagubatan, isang aksidente ang nangyari, o ang tunay na Panginoon ng kagubatan na ito ay lumitaw. Boom boom! Ang lupa ay umungol at yumanig. Mag-ingat ka! Huminto si Yang Yian at hiniling na huminto ang Loach at ang lumilipad na oso. Umuungol. Ang isang dagandong ay tila napakapurol, ngunit ito ay nagmula sa lupa kapag nakinig ka ng mabuti. Boom! Isang malaking crack ang kumalat. Si Yang Yian ay umatras ng daan-daang metro sa loob ng ilang sandali. Pagtingin sa paligid, may bitik na daan-daang metro sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at patuloy na lumalabas ang apoy mula rito. Parang pagsabog ng bulkan. Kasabay nito ay isang malakas na hininga ang lumabas dito. Nariyan ang hininga ng lakas ng Great Peak Demon Lord, mag-ingat ang lahat. Paalala ni Bee Fairy, ngunit hindi siya nagpanik. Sa oras na ito, isang matandang boses na may galit ang umalangaw mula sa malaking siwang at nagsabi, ang ilang maliliit na lalaki na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay ay pumatay ng napakarami sa aking mga nasasakupan. Sila ay talagang malupit. Lulunukin kita ngayon. Sok, sinadya mong maglaro, nagtatago ng ulo at nagpapakita ng buntot. Kung may lakas ka ng loob, lumabas ka at lumaban, at lamunin mo kami. Hindi ka natatakot na mapuno ng kamatayan. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at subukan mong lunukan ang isa. Ito ang mga maliliit na kulisap na humahadlang sa atin, maintindihan. Si Fiction, isang maliit na brat, ay walang bawal sa kanyang bibig. Gustong tumawa ni Yang Yiu nang marinig niya ito. Naramdaman din niyang nagkukunwaring makapangyarihan ang kabilang partido, kaya hinayaan niyang magmura at mag-provoke sa kanya ang munting brat. Ito ay isa lamang Great Peak Demon Lord. Hindi talaga nila ito sineryoso. Hanggat wala pa ito sa antas ng kaliwanagan, hindi ito malaking bagay. Kayong mga kabataan ay naghahanap ng kamatayan. Galit ako sa iyo. Sa sumunod na sandali, sa malaking bitik, isang apoy ang pumutok mula sa lupa, mga daan-daang metro ang taas. Boom! Biglang yumanig ang lupa, ngunit nawala ang apoy, at lumitaw ang isang higanteng apoy na halos 100 metro ang taas. Hoy, Flamestone man talaga, bakit pakiramdam ko walang hininga? Hindi napigilan ng Bee Fairy na magsalita. Nagulat din si Yang Yiu. Hindi kaya ang taong nag-aapoy na bato na nagsalita kanina ay ang isa? Pakiramdam niya ay wala talagang hininga, ngunit may temperaturang maihahambing sa apoy ng engkanto ng Qinglian. Ang taong bato ay mukhang isang pula at lila na apoy, na may lila-pulang apoy sa buong katawan. Tanging ang mga apoy na ito ay hindi mukhang simple. Bilang karagdagan, ang katawan ay napakalaki. Walang pakialam si Yang Yiu tungkol dito. Pagkatapos ay nagkaroon ng isa pang boom, at isa pang apoy ang pumutok sa langit. Boom boom boom. Isang serye ng 8. Sa isang iglap, 8 magkakaparehong apoy na lalaki ang lumitaw sa bukid. Ngunit ang malademonyong aura na iyon ay nasa malaking lamat pa rin. Sa sandaling ito, ang Bee Fairy ay medyo mataimtim at nagsabi, Yanzi, mag-ingat. Ang mga taong ito ng apoy na bato ay parang mga puppet. Ang kabilang partido ay napakatuso at nagtatago pa rin sa mga bitik. Halatang ito ay isang matandang halimaw. Siya lamang ang nagpal-ayos ng 8 malalaking lalaki ng apoy. Sino ang makakagarantiya na magkakaroon siya ng backhand? Master Shawan, panuurin mong durugan ko ang malalaking batong ito. Sino ang sinusubukan mong takutin sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang multo? Sa pagkakataong ito, ang batang si Fiction ang nanguna. Habang nagsasalita, napatalon siya at biglang natamaan sa ulo ang isang lalaking bato ng apoy. Sa mga tuntunin ng laki, ang maliit na bata sa sandaling ito ay hindi nagbabago sa kanyang orihinal na katawan. Siya ay isang anyo pa rin ng tao na halos 10 taong gulang.
Nang sumugod siya upang harapin ang taong naglalagablab na bato, ito ay isang eksena lamang ng isang maliit na bata na tumama sa isang bundok. Ngunit nang i-swing niya ang kanyang kamao, nag-ulo ang mundo, na nagpapakita na ang kapangyarihan ng kamao ng maliit na bata ay mahusay at hindi tuloy-tuloy. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang taong naglalagablab na bato ay ibinaba ang kanyang braso ng napaka-flexible at mabilis, ngunit sinuntok niya ang maliit na bata. Kasabay nito, nakita ni Yang Yiyo ang lilang pulang apoy sa buong katawan ng Flamestone Man na umaagos tulad ng isang inscription at nagtitipon sa malaking kamao. Mag-ingat, sa katutubo, naramdaman ni Yang Yiyo na may mali at agad na pinaalalahanan ang maliit na brat na huwag maging pabaya. Boom! Array! Isang tunggalian ang sumiklab, at ang langit ay puno ng apoy. Ang munting brat ay sumigaw at lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Ang loach ay umungal at lumipad sa langit, ngunit nahuli ang maliit na brat. Sa susunod na sandali, ang flying bear brat ay ibinaba, at ang loach ay malapit ng sumugod. Aatake na sana ang Bee-Fairy na may bug zone ng enerhiya, ngunit sinabi ni Yang Yiyo, umurong kayo at panoorin akong bagsak sila. Kabanata 2358, Domineering at Praktikal na Maliit na Mundo. Nang sabihin ito ni Yang Yian, natigilan sina Loach at Bee-Fairy at tumingin sa kanya. Ngumisi din ang munting brat at sinabing, Guro, sabay na tayo. Ang apoy sa taong bato ay hindi mahina. Ito ay nag-aapoy ng napakasakit, at ang dalisay na kapangyarihan ay hindi mas masama kaysa sa akin. Ang munting brat na natalo dahil sa kawalang ingat ay seryosong nagsalita sa sandaling ito. Oo, Yanzi, huwag kang pabaya. Master, bitawan mo ako. Sabi ni Bee-Fairy at Loach. Sunod-sunod. Bahagyang ngumiti si Yang Yian at sinabing, kung tungkol ito sa realm at mana, maaaring hindi ako maglalakas loob na umakyat ng padalos-dalos, ngunit dahil ang mga taong ito ng Flamestone ay mga puppet na walang mana, mayroon talaga akong paraan upang harapin sila. Huwag mag-alala, gusto ko lang subukan ang pinahusay na Square Inch Universe Magic Power ni Sister Lanzin, na tamang-tama para sa pakikitungo sa mga lalaking batong ito. Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ni Yang Yian na sumagot ang tatlong Bee-Fairies, at tumalon sa langit sa itaas ng 8 Flamestone na lalaki. Sa oras na ito, sinabi ng matandang tinig na may paghamak, munting lalaki na labis ang pagpapahalaga sa kanyang sariling kakayahan, dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling at itatag ang Porma Sayon. Ang huling salita ng Porma Sayon ay nahulog, at ang 8 apoy na lalaki ay nagliyab. Boom boom boom. Ang mga lilang pulang apoy ay lumabas mula sa bawat taong bato, at 8 apoy ang tumaas sa langit, at sa isang iglap ay dumiretso sila sa langit. Nagbuo ito ng isang bagwa formation, at ang 8 apoy na pumailan lang sa kalangitan ay sumikop sa 8 direksyon, na nakapalibot kay Yang Yian. Ang eksenang ito ay nagpabalisa sa Loach, at malapit na siyang magmadali. Gayunpaman, ang Bee-Fairy ay nagsabi, Loach, huwag kang mabalisa, maghintay at tingnan, dahil ang iyong Panginoon ay may tiwala, naniniwala akong siya ay may kaya, at siya ay hindi isang walang ingat na tao. Mamaya, tayong tatlo ay kumilos ayon sa sitwasyon. Kayong dalawa ay dapat nabigyang pansin ang bitik. Ang utak ng taong batong apoy ay dapat pa ring nagtatago sa lamat. Kung siya ay laging hindi makakahanap ng kaguluhan. Okay, hahanap tayo ng pagkakataon para mahanap ang pagong. Sabi ni Loach. Habang ang tatlo ay nag-uusap at nag-uusap, si Yang Yiyo ay nakulong sa hangin sa pamamagitan ng apoy na tumataas mula sa 8 apoy na lalaki. Ngunit wala siyang pakialam, dahil hindi siya maabot ng apoy. Ang 8 Flamestone na lalaki ay lahat ng 100 metro ang taas at mukhang napakahanga, ngunit sa mga mata ni Yang Yiyo, sila lang yun. Kung i-activate niya ang Dharma Golden Body, maaari siyang higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa mga taong batong ito. Bukod dito, nais ni Yang Yiyo na subukan ang pinahusay na kapangyarihan ng Fangcon Chen Kun ni Lanzin ngayon. Sa pagharap sa malalaking taong ito, si Fangcon Chen Kun Magical Power ang pinakaangkop. Yung Stoneman Formation naman hahatutal barbaric monsters lang sila. Anong uri ng Porma Sayon ang maaari nilang ayusin? Sa mga tuntunin ng pagbuo, ang lahi ng tao ay ang ninuno. Natutunan lang ito ng lahi ng halimaw ng palihim, at hindi nila matutunan ang asensya. Sa kanyang mga mata, ang Porma Sayon ng Bagwa Stoneman na itinayo ng 8 Flamestone Men ay puno ng mga kapintasan, at hindi ito makakaapekto sa kanyang kakayahang magpakita ng mahiwagang kapangyarihan ni Fangcon Chen Kun. Sa isang maliit na espasyo, ang mundo ay baligtad. Si Yang Yiyo ay nasuspine sa hangin, nakatingin sa 8 lalaking bato, hinihimok ang mana sa kanyang katawan, binibigkas ang lihim na pamamaraan, at ang kanyang mga kamay ay lumipad at nagtaas ng serye ng mga selyo ng kamay. Na may A. Mapurol.
Tunog, ang mana na namuo sa katawan niyang Yiyo ay sumabog at kumalat, at sa isang iglap, binalot nito ang 8 lalaking bato, at ang paligid ng mundo ay nasira. A. Ang malakas na aura ng daloy ng hangin ay nabuo sa isang iglap. Tama nga, walang epekto sa kanya ang porma sayon na inilatag ng 8 lalaking bato. Siyempre, hindi ibig sabihin na ang porma sayon na inilatag ng 8 batong lalaki ay hindi isang porma sayon, ngunit sa mga mata niyang Yiyo, ang mga kapintasan ay nahayag, at ginamit niya ang mahiwagang kapangyarihan ng square inch ng mundo mula sa mga kapintasan na ito, kaya hindi ito nakaapekto sa kanya. Sa sumunod na segundo, isang himala ang nangyari. Nakita ng 3 fairy loach brats na nakatayo sa labas ng field na isang malakas na daloy ng hangin ang lumabas mula sa katawan niyang Yiyo, na bumubuo ng isang light shield na may radius na 1 kilometro, na sumasakop sa malaking 8 stone men at sa mga bitik sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay nakita nilang 3 ang 8 malalaking 100-meter-long flame stone na lalaki na lumiliit sa isang iglap. Tapos na. Natutunan na ni Yanzi ang pinahusay na Fangcon Chenkun magical power ni Sister Lanzin. Ito ay makapangyarihan at epektibo. Ang 8 flame stone na lalaki ay napahamak na ngayon. Ang batang ito ay talagang napakatalino. Ang pinahusay na mahiwagang kapangyarihan na ipinakita niya sa loob lamang ng 3 buwan ay talagang kahanga-hanga. Ito ay talagang kamangha-mangha. Tiningnan ito ng Bee Fairy at napabulalas. Hoy, bakit lumiliit ang lahat ng mga taong batong iyon? Nagulat si Loach. Nanlaki din ang mga mata ng maliit na brat. Wala ni isa sa kanila ang nakakita ng Fangcon magical power ni Lanzin, kaya ito ay isang eye-opener. Ito ay tinatawag na Fangcon Chenkun. Itinuro ito kay Yanzi ni Sister Lanzin. Sinanay ito ni Yanzi noong siya ay nasa mababang mundo, ngunit ang kapangyarihan ay hindi gaanong kalakas. Sa pagkakataong ito ay natutunan na niya ang tunay na mga turo ni Sister Lanzin. Paliwanag ng Bee Fairy sa munting brat na si Loach at Flying Bear. Mukhang napakalakas nito. Mukhang hindi magbabago ang master. Bulalas ng munting brat na si Loach at Flying Bear. Napangiti ang Bee Fairy at sinabi, narito ang kagandahan ng square inch ng langit at lupa na mahiwagang kapangyarihan. Ang caster mismo ay hindi apektado, ngunit kaya niyang paliitin ang lahat ng bagay sa paligid, kabilang ang mga buhay na nilalang. Sa loob din ng saklaw ng mahiwagang kapangyarihan, ang mana ng caster at iba pang aspeto ay maaapektuhan. Panuurin, ang 8 apoy na batong lalaki ay matatapos na, at kahit sa pagong ay matatapos na. May isang mahiwagang kapangyarihan sa mundo. Hindi ba? Mas mabuting hindi ko na magagalit si Master sa hinaharap. Parehong natakot sina Loach at Flying Bear. Ang laki ng 2 lalaking ito ay maaaring maging malaki, lalo na si Loach, na orihinal na isang kalamangan, ngunit kung makatagpo nila ang mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yiyo, sila ang magiging kaaway. Kaya takot pa rin ang 2 foodies. Huwag na nating pag-usapan ang mga buntong hininga ng 3 diwata sa labas ng parang. Si Yang Yian, na nasa field, ay bumantong hininga din sa kanyang puso, lihim na bumantong hininga na ang pinahusay na Fangcon Chenkun ay talagang mas mahiwagang gamitin, at mas madaling gamitin. Sa sandaling ito, matapos siyang masuspine sa ere at gamitin si Fangcon Chenkun, malinaw niyang naramdaman na sa ilalim ni Fangcon Chenkun, ang mga pagbabago sa mundo sa loob ng isang radius na 1 kilometro na nakasentro sa kanya ay nagbago, at ang ilang mga bagay ay mabilis na lumiliit. Ang pinakahalatang bagay ay ang 8 apoy na batong lalaki. Ang kanilang mga katawan, na orihinal na 100 metro ang taas, ay lumiit ng kalahati sa isang kisap mata, at lumiliit pa rin. Ang parehong ay totoo para sa mga bagay sa nakapaligid na kapaligiran. Nang si Yang Yian ay tinuruan ni Lanzin, narinig niya itong nagsalita tungkol sa mga ganitong pagbabago, ngunit sa sandaling ito, hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa mahika ng mahiwagang kapangyarihang ito. Kasabay nito, naisip din niya ang mga salita ni Lanzin na sa loob ng mahiwagang kapangyarihan ni Fangcon Chenkun, hanggat itinuon niya ang kanyang power consciousness sa ilang o individual na mga pagbabago, siya ay pumipili ng pag-urong na makatipid ng higit na pagsisikap. Katulad nito, kapag ang lahat ng mga bagay ay natakpan, ang lahat ng mga bagay ay lumiliit at magbabago, ngunit ito ay kakain ng mas maraming mana, kaluluwa, at iba pa. Na magiging disadvantageous sa sarili sa paglipas ng panahon. Sa pag-iisip nito, itinuon ni Yang Yian ang kanyang kamalayan sa 8 apoy na lalaki. Tiyak na, sa susunod na sandali, ang iba pang mga bagay ay tumigil sa pagbabago at pag-urong, at pagkatapos na ituon ang lahat ng kanyang lakas, ang 8 apoy na mga lalaki ay biglang nagbago mula sa halos 50 metro hanggang sa wala pang kalahating metro, ganap na nagbabago mula sa mga higanti tungo sa laki ng mga lalaki na bato. Tumawa si Yang Yian. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, siya ay lumipad pababa at tumayo sa harap ng 8 apoy na lalaki.
Siya ay ngayon ang normal na laki ng katawan, 1.8 metro ang taas, ngunit siya ay naging isang higanti sa harap ng 8 apoy na lalaki. Ang 8 apoy. Ang mga taong bato ay mga higanti kanina, at si Yang Yian ay isang higanti sa sandaling ito. Isang mahiwagang kapangyarihan ang ginamit, at agad na nabaligtad ang sitwasyon. Paano ito posible? Isang sigaw ng sorpresa ang nagmula sa lupa sa siwang. Ngumisi si Yang Yian, pandaraya lang, panoorin mo akong durugan ng maliliit na lalaking ito, haha. Bang, bang, bang. Itinaas ni Yang Yian ang kanyang paa at sinipa gamit ang kanyang magic power. Isang sunod-sunod na mapurol na tunog ang tumunog, at 8 apoy na lalaki na wala pang kalahating metro ang haba ay sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa sa isang iglap. Ang pinahusay na Fang Chen Kun mahiwagang kapangyarihan ay hindi lamang kasing simple ng pagliit ng mga bagay. Ang dahilan kung bakit ito ay mas praktikal at mas nangingibabaw ay isa pang mahalagang punto. Ang sinumang maspel ay maaaring mapigil ang kanilang mahika na kapangyarihan at kaluluwa. Ito ay katumbas ng pagpapahina ng kanilang kapangyarihan habang lumiliit ang mga bagay. Kaya't ang 8 lalaking bato na orihinal na mga puti ay dinurog lahat ng mga paa niyang nang walang anumang pagsisikap. Siyempre, kahit totoong nilalang sila, hanggat hindi masyadong mataas ang cultivation nila sa lakas niyang, aabuso pa rin sila. Ang kasalukuyang lakas niyang ay tiyak na sapat upang makipagkumpetensya sa rurok ng mga immortal, siyempre, ito ay limitado sa ito. Kung makakatagpo siya ng ilang natatanging immortal o mga taong may kaliwanagan, maaaring hindi gumana ang kanyang Fang Chen Kun. Gayunpaman, natitiyak ni Yang Yiu na ang mahiwagang kapangyarihang ito ay nakakalaban na sa langit. Iniisip niya kung dapat ba siyang maghanap ng pagkakataon para tanungin si Lan Xin para sa kanyang opinyon at panatilihin ang mahiwagang kapangyarihang ito sa Yunmen Transmission Hall para magbigay ng garantiya para sa lahat ng mga disipulo ng Yunmen at gawin itong isa sa mga mahiwagang kapangyarihan ng sekta ng Yunmen. Anyway, hindi talaga madaling aibuli si Yang sa ngayon. Hindi banggitin na siya mismo ay may perpektong pangangatawan na lumalaban sa langit, at siya rin ay isang tao na nagsasanay sa paraan ng mga Diyos. Sa pagkakaroon ng Chen Kun Pot, kahit na ang kanyang cultivation level ay nasa tuktok ng Great Perfection of the Immortal Emperor, maaari pa rin siyang makipagkumpetensya sa Immortal Venerable level. Ang 8 apoy na lalaki ay mga puti na bato lamang, na kontrolado ng malaking halimaw sa dilim. Kahit na hindi niya ginamit ang mahiwagang kapangyarihan ng Fang Chen Kun, kaya pa rin niyang labanan ito. Iniisip ang malaking halimaw sa dilim, na pangisi si Yang Yiu. Matapos patayin ang 8 taong bato, ang lalaki ay tahimik, halatang natatakot. Hindi ko alam kung ano ito, ngunit mayroon itong ilang mga trick. Maaari itong lumikha ng 8 flamestone puppet, at ang dalisay nitong lakas ay maaaring magpatamba sa batang fiksyong sa isang suntok. Ito rin ay isang tao na may ilang mga trick. Ngunit sa oras na ito, hindi siya pababayaan ni Yang Yiu. Sa isang kisap mata, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa, at nagsimulang dumagundong ang lindol. Iniisip ko kung anong mga trick ang gagamitin ng kabilang partido, ngunit sa isang kisap mata, ang malaking 100-meter flame crack, ang apoy ay namatay, at ang crack ay talagang nagsasama. Sa oras na ito, hindi naiintindihan ni Yang Yiu na tatakas ang kabilang partido, at natakot siya. He snorted coldly and said, "Natatakot ka na ba? Huli na, umalis ka na." Sa isang dagandong, tinakpan ni Yang Yiu ang malaking bitik ng lahat ng kapangyarihan ng parisukat na pulgada ng langit at lupa, at bigla niyang tinapakan ang kanyang mga paa. Boom! Ang crack ay lumiit ng 10 beses sa isang iglap sa ilalim ng magic ng square inch ng langit at lupa. Tinadyakan ni Yang Yiu ang kanyang mga paa ng buong lakas, at biglang bumukas at sumabog ang 10 metrong bitik na lumiit ng may boom. Kasabay nito, isang sigaw ang umalangaw-ngaw, "Naku, hindi! Huwag mo akong patayin, iligtas mo ang aking buhay." Kasabay ng pagsigaw para sa awa, isang puting apoy ang naalog mula sa bitik ng sipa ni Yang Yiu. Kabanata 2359, ang Rare Bird of the Wilderness, the Fiery Turkey Chicken. Sa isang sipa ni Yang Yiu, napailing ang malaking halimaw na nagtatago sa dilim. Kinailangan itong lumabas. Sa ilalim ng mahiwagang kapangyarihan ni Fang Chen Kun, binago ang mga batas ng langit at lupa. Nasa loob din ng ilalim ng malaking crack, at natural na naapektuhan ang malaking halimaw sa dilim. Ang punto ay natakot siya sa paraan ng pagpatay ni Yang Yiu sa 8 taong bato noon. Agad siyang natakot at gustong tumakas ng pinagsama ang malalaking bitik, ngunit paano siya hahayaan ni Yang Yiu na makatakas? Malinaw na kayang kontrolin ng taong ito ang ginto, bato, lupa at kahoy. Sa mga mata ni Yang Yiu, siya ay isang espesyal na pag-iral. Kung hindi tatanggapin ang ganitong klaseng halimaw, hindi ba sayang?
Ngayon, anuman ang mangyari, dapat natin siyang ibaba. Ang miyembro ng Yunmen Xianshou Academy ay hindi sapat para sa batang si Fiction. Bukod dito, ang maliit na bata ay nagbagong anyo sa isang tao at hindi maaaring ituring bilang isang tunay na fairy beast. Kailangan niyang Yiyo ng mas maraming fairy beast para punan ang puwang sa Fairy Beast Academy at magbigay ng paliwanag sa little sister. Ngayon ay lumabas na itong malaking halimaw. Mula sa paghinga, parang ang pinakamataas na antas ng Panginoon ng demonyo. Naliligo sa apoy, sa oras na ito, ang makikita mo lang ay isang bola ng puting apoy. Kinaikit niyang Yiyan ang kanyang mga mata at hinampas ito ng kanyang backhand. Sa ilalim ng takip ng mahiwagang kapangyarihan ng square inch ng langit at lupa, ang kamalayan niyang Yiyan ay nakalak ng mahigpit. Ngunit ramdam niya ang malakas na pagtutol ng malaking halimaw na ito. Boom! Ngunit sa kabutihang palad, siya ay nagkaroon ng kalamangan sa oras na ito. Sa isang square inch, ang mundo ay nabaligtad, na isang espesyal na kalamangan. Sa isang hampas ng palad, nahulog mula sa himpapawid ang isang 3-meter diameter na bola ng apoy na may mahinang tunog. Inilak niyang Yiyan ang lahat ng kanyang kamalayan at pinindot ito. Sa isang iglap, pinigilan niya ang bahaging ito ng puting bowl ang apoy at pinaliit ito sa loob ng ilang talampakan, at nahulog ito sa lupa. Pagkatapos ay lumabas ang bowl ang apoy, at ipinakita ng malaking halimaw ang totoong mukha nito. Pero, natigilan si Yang Yiyan. Pagtingin niya sa malaking halimaw na nasa harapan niya ay hindi siya makapaniwala. Marami siyang naiisip sa kanyang isipan, anong klaseng malaking halimaw iyon, ngunit hindi niya akalaing isa itong malaking tandang. Malaking tandang. Isang malaking Snow White na tandang. Anong nangyayari? Ang malakas na hininga sa malaking siwang ng ningas, sinong mag-aakala na ito ay manok? Hindi ka ba natatakot na maging inihaw na manok? Nagulat si Yang Yiyan, ngunit pagkatapos ng masusing pagtingin, nalaman niyang medyo espesyal ang tandang ito. Sa unang tingin, ito ay isang Snow White rooster, ngunit sa katunayan, wala itong balahibo sa katawan. Sa halip, mayroon itong mga puting kaliskis na kalahati ng hugis ng isang dahon ng willow, ngunit mas maliit kaysa sa isang dahon ng willow. Mayroon din itong bibig at isang pares ng mga kuko, at ang laman sa tuktok ng ulo nito ay lilang pula, tulad ng nagniningas na apoy. Isang pares ng mga mata ang kumikinang na may gininto ang liwanag, at ito ay parang mga gintong pupil. Talagang hindi ito ordinaryong tandang. O sa halip, ang tandang ay sariling visual impression lamang ni Yang. Walang kakaiba sa mundo ng mga engkanto, lalo na dito pa rin ang isang maliit na prehistoric na mundo, na may maraming mga prehistoric species. Pero hindi niya alam kung anong klaseng halimaw ang malamanong halimaw na ito. Pinahihit niyang Yiyan ang kanyang kamay at pinatay ang manok na ito. Tawagin natin itong asterisk pansamantala, nang hindi ito binibigyan ng pagkakataong tumalikod. Pinigilan ito ni Thunder, iniunat ang kamay at halos iginalaw ang bibig nito, at isang patak ng tubig ng buhay ang puwersahang ibinuga sa bibig ng tandang. Ang tandang ay napasuko. Noon lamang binitiwan niyang Yiyan ang tandang at ikinalat ang kapangyarihan ng mahiwagang kapangyarihan ni Fang Chenkon. Sa susunod na sandali, ang malaking tandang sa lupa ay nagpakawala ng isang nakakagulat na sigaw, ungol, ito. Halatang isang hayop na parang manok, ngunit maaari itong gumawa ng dagandong tulad ng isang malaking hayop, na nakakabingi, kaya't nagkaroon ng matinding kaibahan. Nang ikalat niyang Yiyan ang kapangyarihan ng square inch ng langit at lupa, nawala din ang pressure sa malaking tandang, at ang katawan nito ay biglang bumawi at lumaki. Sa isang iglap, ito ay naging kasing laki ng manok hanggang sa laki ng ostrich, na nakatayong kasing tangkad ni Yang Yiyan. Umuungol, oh. Matapos lumaki sa sandaling ito, ang malaking tandang na ito ay talagang umungal sa kanya, at ang dagandong ng hayop ay naging tunog ng pagtilaok ng manok nang ibuka nito ang bibig, ngunit ito ay ibang-iba sa tilaok ng isang ordinaryong tandang, at ito ay bahagyang nagdadala ng pinakamataas na kamahalan at pang-aapi. Ito ay pambihira. At nang ibuka nito ang kanyang bibig, isang puting apoy ang lumabas sa kanyang bibig, malapit nang sasalakayin si Yang Yiyan, at ang mga gininto ang mata nito ay namula rin sa sandaling ito. Ang katawan ay puno ng masamang espiritu. Hindi pa rin honest. Malamig na sumangot si Yang Yiyan at naakit ang tubig ng buhay. Nang sumunod na sandali, namatay ang apoy sa bibig ng tandang na kasing laki ng ostrich, at nahulog ito sa lupa at napasigaw sa sakit. Well, hanggat may tamang dahilan si Yang, maaari niyang patayin ang tandang anumang oras. Sa oras na ito, lumapit ang maliliit na brats na sina Fairy, Loach, at Flying Bear at tumabi kay Yang Yiyo, nakatitig sa malaking tandang na nakahandusay sa lupa at sumisigaw. Hindi ko nakita kung ano ang ibig sabihin ng ginamit ni Yang Yiyo, ngunit nalutas niya ang malaking halimaw sa isang kisap mata. Iyon ba?
Sabi ng maliit na brat kasama ang kanyang laway, at bigla niyang naalala ang berdeng patak ng tubig na ibinigay sa kanya noon ni Yang Yiyo, ang kanyang amo. Pagkasabi nito ay may naintindihan din siya sa puso niya. Walang alinlangan na ang malaking halimaw na ito ay kontrolado din ng master gamit ang ganoong klase ng patak ng tubig. Siyempre, hindi ito ang punto. Ang punto ay ang serye ng nakasisilaw na paraan ng master dati. Mula sa pagdurog sa 8 apoy na lalaki, hanggang sa pagpilit sa malaking halimaw na lumabas sa malaking bitek sa lupa sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang mga paa, hanggang sa pagpigil nito sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay, at maging sa pagpapahiga sa malaking halimaw sa lupa at pagsigaw, ang gayong paraan at lakas ay puno ng pagkabigla. Kahit anong tingin mo dito, ang master na si Yang Yiyo ay hindi pa nakapasok sa antas ng paggalang, ngunit maaari siyang magkaroon ng ganoong lakas at paraan, syempre, na-refresh nito ang tatlong pananaw ng maliit na batang si Fiction. Bagamat siya ay sumuko, ang kanyang pagsuko ay natalo ng Loach. Sa huli, tumalon si Yang Yiyo at binigyan siya ng isang patak ng tubig upang kontrolin siya. Kaya kahit na ang buhay at kamatayan ay nasa mga kamay ni Yang Yiyo, hindi kinikilala ng maliit na bata ang lakas ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Masasabi lamang na ang buhay at kamatayan ay isinuko ng mga patak ng tubig na nag-alay ng kanyang buhay kay Yang Yiyo. Sa mga tuntunin ng lakas, ang maliit na bata ay hindi kailanman nakumbinsi ng Panginoong Yang Yiyo. Ngayon, pagkatapos masaksihan ni Yang Yiyo ang pagtalo sa isang makapangyarihang demonyo na may kapareho o mas malakas na aura gaya niya, sa wakas ay tinanggap ng maliit na brat ang mga salita ni Yang Yiyo habang pinapanood niya itong lumunok ng kanyang laway. Kahit na nang walang kontrol ng mga patak ng tubig, naniniwala siya na kayang durugan siya ni Yang Yiyo sa mga tuntunin ng lakas at paraan ng mag-isa, kaya binalaan ni Fiction ang kanyang sarili sa kanyang puso na huwag pukawin ang Young Master na ito, kung hindi ay magdurusa siya ng husto. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyo ang maliit na brat na nagsasalita at nakita niya ang pagkagulat sa kanyang mukha. Alam niya ang iniisip niya at ngumisi, ano pa ba? Iniisip mo ba na ako ang dapat bugbugin? Oo, ang maliit na brat ay tumanggo halos hindi namamalayan, ngunit naramdaman niyang may mali pagkatapos niyang magsalita, at nagising sa gulat. Sinabi niya na nakita niya si Yang Yiyo na nakangiting nakatingin sa kanya, at ang maliit na brat ay natakot kaya namutla ang kanyang mukha. Ikanaway niya ang kanyang mabilog na maliliit na kamay at umiling ng pautal-utal, hindi, mali ang pagkakaintindi ng master. Ibig kong sabihin, ang master ay may malalim na mahiwagang kapangyarihan at madaling makitungo sa malaking halimaw na ito. Ang pagdurog dito ay parang pagdurog ng langgam. Ako. Okay, hindi mo man lang ako mambola sa nauutol mong pambabala. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Tumawa si Yang Yiyo at napag-alitan. Ang maliit na brat ngumiti awkwardly, masyadong napahiya, ngunit hindi maglakas loob na magsalita. Sa sandaling ito, ang Bee Fairy ay humakbang pasulong at nagsabi, Yanzi, ang malaking halimaw na ito ay tila isang pambihirang 5 elementong fiery chicken. Ha! Talagang sinasabi nitong manok. Natigilan si Yang Yiyo. Tumango si Bee Fairy at sinabing, ito ay usap-usapan na mayroong 5 elemento na bihirang manok noong sinaunang panahon, ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, na lahat ay mahusay na kontrolin ang 5 elemento, ngunit mayroon din silang sariling pinakamahusay na mga katangian. Ang fiery chicken na ito ay pinangalanan sa katangian nito ng apoy, ngunit ito ay usap-usapan na ang 5 elemento ng bihirang mga manok ay umaasa na ang 5 elementong bihirang mga manok noong unang panahon ay hindi na nakatagpo. Dito, ang ganitong uri ng pambihirang ibon ay isang bihirang kayamanan ng mga kakaibang hayop sa mundo. Kinokontrol nito ang kapangyarihan ng 5 elemento at ang mga bagay ng 5 elemento, na may apoy bilang pinuno. Ang 5 elemento ay nagsama-sama at minsang nang ibabaw sa sinaunang panahon. Ito ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Buti na lang at isa lang ang nakatagpo namin ngayon. Kung ang mga bihirang manok na may 5 elemento ay magkakasama, ang ating buhay ay nasa panganib. May tunog din ng takot sa mga salita ng Bee Fairy. Alam ni Yang Yiyo na ang Bee Fairy ay nabuhay ng mahabang panahon at may pambihirang kaalaman. Dahil sa sinabi niya, dapat may dahilan. Ngunit nagtaka rin siya, ang malaking tandang na ito ay tila hindi ganoon kalakas, ito ay nasa pinakamataas na antas ng Panginoon ng demonyo, at wala itong anumang kaliwanagan, kaya ang lakas nito ay tila karaniwan. Iyon ay dahil ang iba pang 4 na pambihirang ibon ng 5 elemento ay wala rito. Ang 5 bihirang ibon ng sinaunang panahong mundo ay sinasabing kapwa nagpapatibay, nagpipigil sa isa't isa, at nagsusulong sa paglilinang, ngunit wala sa kanila ang maaaring maging perpekto, kaya't ang maapoy na manok na ito ay maaaring itumba mo. Paliwanag ni Bee Fairy. Kabanata 2360 para sa pagkahumaling.
Matapos marinig ito, naunawaan ni Yang Yiyo, at nabigla. Tiningnan niya ang malaking tandang sa lupa, o ang 5 Elements Rarebird Fiery Chicken, na matagal nang hindi kumikibo, at sinabi sa malalim na boses, sabihin mo sa akin, nasaan ang 4 na iba pang bihirang ibon at manok. Natakot siya na may 4 pang pambihirang ibon, at magkakaroon ng pananambang. Humalaklak ang bee fairy at sinabing, tingnan mo, nalilito ka. Kung narito ang 4 na pambihirang ibon, sinabi ko noon na malalagay tayong lahat sa panganib. Kung tama ang hula ko, ito na lang ang 5 Elements Rarebird sa buong Little Wilderness, o kahit na ito na lang ang natitira sa buong mundo ng engkanto. Sa panahon ng ilang, ang 5 Elements Rarebird Chicken ay extinct at extinct. Isang himala na may iba pa. Kung meron, matagal na silang tumalon. Tama na, tugon niyang Yiyo at ngumiti. Master, hindi mamamatay ang manok na ito, di ba? Lumapit ang Loach at nagsabi, kung mamatay ito, lunukan mo ako, huwag mong sayangin. Ikaw foodie, ang alam mo lang kumain. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at napangiti ng may ngiti. Gayunpaman, alam niya kung patay na ang manok o hindi. Nagpapanggap lang itong patay. Ina-activate niya ang tubig ng buhay, ngunit hindi talaga ito nakamamatay. Sa kabaligtaran, ang tubig ng buhay ay lubhang kapaki-pakinabang sa tandang. Paano ito mamatay? Siya. Inikot niya ang kanyang mga mata at sinabing, dahil patay na ito, ihain natin ito at kainin ang karne nito. Hindi pa ako nakatikim ng pabo, isang pambihirang ibon noong unang panahon. Hindi ko alam kung ano ang lasa ng inihaw na manok. Dati. Natapos magsalita si Yang Yiyo, ang pabo, na nakahandusay sa lupa, ay kumandat at bumangon at sinabing, hindi ito patay, hindi patay, hindi patay. Mayroon akong matandang buto at gusto kong kumain ng karne. At saka, hindi ito masarap. Ang karne ay maasim. Hindi nagpanggap na patay ang pabo. Tumalikod ito at mabilis na nagsalita. Ang boses ay ang dating tinig pa rin, na parang boses ng isang matandang nasa edad 70 o 80. Dahil dinurog ng backhand ni Yang Yiyo at kinuha ang tubig ng buhay, lumaban din ang pabo laban kay Yang Yiyo nang hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Dahil dito, halos sumabog ang katawan nito. Sa wakas ay napagtanto nito na ang nakaraang patak ng tubig ay maaaring pumatay dito. Ang buhay ng manok ay nasa kamay ni Yang Yiyo. Noong una, gusto niyang maglaro ng patay, ngunit nang marinig niyang kakainin na siya, tuluyang nawalan ng pag-asa ang maapoy na manok at mabilis na bumangon. Tinitigan ni Yang Yiyo ang fiery chicken na may kalahating ngiti at sinabing, huwag ka nang maglaro ng patay. I don't dare, I don't dare. Ang matandang manok ay iwinagayway ang mga pakpak nito sa paraang napakatao, at hindi na ito ng ahas. Malamig na ngumuso si Yang Yiyo, at ang momentum ng kanyang buong katawan ay lumundag at nalock sa fiery chicken. Ito ay nagpanginig sa matandang manok, at sa sumunod na sandali, mabilis niyang ibinaluktot ang kanyang makapal na paa ng manok at lumuhad sa lupa, na nagsasabing, 5 Elements Fiery Chicken ang bumabati sa amo, na nagmamakaawa sa amo na iligtas ang aking buhay. Mabilis kang mag-react. Mula ngayon, tatawagan kang matandang tandang. Bumangon ka, natural na naghihintay siyang na yumuko ang kanyang ulo at sambahin ang Panginoon, at bigla siyang binigyan ng pangalan matandang tandang. Puff! Wow haha! Hehe! Ang pangalan ng Old Rooster ay nagpatawa sa Bee Fairy, at napatawa din ang Loach at ang maliit na bata, at sa wakas ay nakaramdam ng kaunting balanse ang huli. Mukhang napaka-fair naman ng Master sa pagpapangalan. Ang marangal na 5 Elements Rarebird Fiery Rooster ng Prehistoric World ay direktang tinawag na Old Rooster. Ito ay medyo sukdulan. Salamat, Master. Sa sandaling ito, Fiery Rooster, hindi, dapat itong tawaging Old Rooster ngayon. Hindi siya ng ahas na magpahayag ng kahit kititing na kawalang kasiyahan. Pinilit ng sitwasyon na maging malakas ang tandang. Hindi man siya nasisiyahan sa pangalan ni Old Rooster, hindi niya ito pananggahasang ipahayag. Mayroon ka bang ibang clanmen? Casual na tanong ni Yang Yiyo sa matandang tandang. Sa pag-uulat sa Master, ang aming 5 Elements Rarebird clan ay matagal nang nawala. Sa katunayan, noong ako ay isinilang, ako ay nasa magma pool na malalim sa ilalim ng lupa sa flame forest na ito. Walang sinuman sa aking uri. Wala pa akong narinig na iba pang katulad na tao sa buong prehistoric world. Matapat na sumagot ang matandang tandang, ngunit may kaunting lungkot sa kanyang mga salita. Tumango si Yang Yiyo, ngunit hindi nagtanong ng anuman. Pagkatapos ay sinabi niya, lumabas ka sa harap, ito ba ang ilog ng Netherworld? Oo, Master. Tumango ang matandang tandang. Nakapunta ka na ba sa Netherworld River? Posible bang dumaan? May panganib ba?
Naisip ni Yang Yiyu na ang Flame Forest at ang Netherworld River kung saan naroon ang matandang-tandang ay dalawang natural na panganib na humahantong sa Buzhao Mountain. Ang matandang-tandang ay dapat na ang pinakamalinaw tungkol sa mga katangian at panganib. Tamang-tama, sinabi ng matandang-tandang, Guro, napakadelikado. Minsan sinubukan kong tumawid sa ilog patungo sa Little Buzhao Mountain Heaven, ngunit naharang ng Netherworld River. May mga kakaibang nilalang sa Netherworld sa ilog na iyon. Mahirap silang bantayan at hindi natatakot sa mga batas ng mundo ng mga engkanto. Halos masasabing hindi epektibo ang magic power. Kung nais mong tumawid sa ilog, maaari ka lamang tumawid sa ilog, hindi lumipad. May thunder hurricane sa ibabaw ng Netherworld River. Umihip ang hangin at malakas ang kulog. Ang mga bitek sa kalawakan ay kumikislap, at walang paraan upang lumipad. Pero kung tatawid ka sa ilog, mas kakaiba ang tubig ng Netherworld River. Ang isang patak ng tubig ng Netherworld River ay kasing bigat ng bundok. Kung ikaw ay nakulong dito, ikaw ay aatakehin ng mga kakaibang Netherworld na nilalang sa ilog. Ang matandang alipin ay halos mamatay sa oras na iyon, at mula noon ay tapat na siyang nagsasanay sa Flame Forest, at hindi na naisip ang pumunta doon muli. Ang ilog na iyon ay ilog ng kamatayan. Sa hindi mabilang na taon, hindi mabilang na mga nilalang ang namatay dito. May ilan din na makatawid, pero kakaunti lang. Kailangan ng malalaking mahiwagang kapangyarihan upang tumawid sa Netherworld River. Guro, pupunta ka ba sa langit sa tuktok ng bundok Xiaobashu? Nag-isip si Yang Yiyu at sinabing, tama ka. Nanginginig ang matandang-tandang at sinabi sa nanginginig na boses, Guro, mag-isip ka, ang Netherworld River ay hindi madaling tumawid, at ang Xiaobashu Mountain ay mas mahirap akyatan. Narinig ko na ang langit sa tuktok ng Xiaobashu Mountain ay maaaring hindi magandang lugar. Natatakot ka ba? Ngumiti si Yang Yiyu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng matandang-tandang ng walang pag-aalinlangan, natatakot ako, ang Netherworld River ay kakilakilabot. Duwag, akayin ng master na ito upang makita ito. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yang Yiyu ay nagniningning sa isang sinag ng liwanag, at siya ay determinado. Dahil ang salitang Netherworld ay napakasensitibong salita sa kanya. Walang ibang dahilan, dahil lang sa naisip niya ang Underworld, kung saan maaaring umiral si Liu Lingling. Para kay Yang Yian, anumang bagay na maaaring konektado kay Liu Lingling ay isang bagay na handa niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang tuklasin. Bagamat mahigit 8,000 taon nang nawala si Liu Lingling, hindi niya ito nakalimutan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagkahumaling kay Liu Lingling ay nagiging mas malinaw, at hindi niya ito makakalimutan. Para sa napakaraming taon, siya ay nagsasanay ng husto, at ang pinakamalaking motibasyon ay nagmumula kay Liu Lingling, ngunit ibinaon niya ang pagkahumaling na ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso at bihirang sabihin sa sinuman. Noong una niyang narinig ang tungkol sa Netherworld River mula sa Bee Fairy, nagpasya siyang puntahan at tingnan ito, at ngayon ay mas lalo pa. Hindi mahalaga kung ang Netherworld River ay may anumang koneksyon sa Netherworld, pupunta siya at makikita ito. Isang araw mahahanap niya ang totoong Netherworld at mahahanap muli si Liu Lingling. Ito ang sumpa na ginawa niya sa kanyang puso. Hindi masisira panunumpa. Nanguna si Yang Yian at naglakad pasulong. Gusto siyang pigilan ng Bee Fairy, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita ng dissuasion matapos aksidenteng makita ang ningning ng liwanag at walang katulad na determinasyon sa mga mata ni Yang Yian. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa aking paningin, ngunit sa sandaling iyon, nakita ng Bee Fairy ang isang bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Yang Yiu, na nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Kaya't sinundan siya ng diwata ng bubuyog nang hindi siya sinusubukang pigilan. Sinabi niya sa kanyang sarili sa kanyang puso na dahil pinili niyang sundan si Yang Yiu, susundan niya ito kahit na nangangahulugan ito ng pagdaan sa apoy at tubig. Sinundan niya si Yang Yiu sa kanyang sariling kagustuhan, at mula rin ito sa mga salita ni Lan Xin. Sa oras na iyon, sinabi sa kanya ni Lan Xin ang tungkol kay Yang Yiu, na naging dahilan upang mas determinado siyang sundan si Yang Yiu palabas ng bundok. Ngunit sinabi ni Lan Xin, kung gusto mong patunayan ang iyong katotohanan, sundin mo lang siya. Ang mga pagbabago sa mundo ay nasa mga lihim ng langit. Ang lahat ng nabubuhay na bagay ay may mga palatandaan ng mga lihim ng langit, ngunit walang kahit isang tanda ng mga lihim ng langit kay Yang Yiu. Ito ang pinakamalaking lihim ng langit, at magkakaroon siya ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Sinundan siya ng Bee Fairy, at ang Loach, ang munting brat, at ang matandang-tandang ay walang dahilan upang hindi sumunod. Ngunit ang matandang-tandang ay bumubulong, posible bang talagang mahihirapan ako ngayon? Ang mahiwagang salita ay sinalubong ng isang malamig na ungol mula sa Loach. Matandang-tandang, huwag kang masyadong mahiwaga.
Naiinis ako. Baka kainin kita sa isang kagat. Ako, nagalit ang matandang tandang. Ngunit sa susunod na sandali, ang katawan ng Loach ay nagniningning na may makulay na halo, at ang mga inscription sa mga kaliskis nito ay umaagos. Nakalok ang aura nito sa matandang tandang. Noong una, gustong ipakita ng Loach ang katayuan nito sa tabi ng amo nito, ipaalam sa matandang tandang kung sino ang amo sa tabi ng amo nito, at takutin ang matandang tandang. Ngunit hindi nito inaasahan na talagang matatakot nito ang matandang tandang. Ikaw. Ikaw si Kunpang. Tiningnan ng matandang tandang ang makulay na halo sa katawan ng Loach at ang mga inscription sa kaliskis nito kasama ang kanyang mga gintong pupil, at ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat!